Ito nga pala ang next episode ng kwento ko tungkol sa karanasan ko sa Catanduanes na i-upload ko nakaraan. Sa nakaraang kwento ko, trabador sa site at foreman ang aking nakalaban. Dito naman sa kwentong ito, ang project manager ang aking nakalaban dito. Hindi ko na nga maalala kung ano nga naging mali ko dito. Hindi ko rin alam kung bakit humantong kami sa pag-aaway. Noong mga panahong yun, ako na ang area checker sa buong Catanduanes. Merong pinaka main head office at doon meron akong lamisa, may computer, may printer na ginagamit ko sa trabaho. Lahat ng payroll sa kada site sa Catanduanes sa akin pinapasa ng mga site checker. Ako nga pala ang nag-double check ng mga payroll at kapag okay na, sinisend ko to sa email sa Legazpi office. Kaya meron ako ditong computer at printer. Isa rin ako sa signatory para sa pagbibigay ng PO para sa krudo ng mga dump truck. Tuwing umaga, humihingi sa akin ng PO ang mga dump truck driver para sa diesel nila at kapag binigay ko na yung PO, dadalhin nila doon sa Petron, doon kami kumukuha ng diesel. Ako rin yung kumukuha ng billing report sa mga supplier at pinapasa ko to sa office namin sa Legazpi. At kapag okay na yung bayad, ako rin yung nagdadala ng bayad sa mga supplier. Chiki yung dinadala kong pambayad. Kapag araw ng sahuran, ako rin yung kumukuha ng pera sa bangko sa Catanduanes. May nasa 500 sa mahigit nga pala ang nawi-withdraw kong amount kada week. Yan ang gastos ng company sa buong Catanduanes kada week. Kasama na doon yung mapasahod sa tao, pambayad sa mga supplier sa buong Catanduanes. Sa sistema ng pagpasahod, pumupunta sa akin yung mga site checker para kunin yung sahod sa site nila. Sa mga request material nga pala, sa akin dadaan lahat ng request sa buong Catanduanes at ako rin ang magpapasa ng request papunta sa Legazpi office. Nagiging runner din ako ng liaison officer. Minsan inuutusan akong dalhin yung mga documents sa DPWH para papirmahan yon. Naranasan ko na rin maging representative sa bidding dito sa Catanduanes. Checker yung posisyon ko, pero yung trabaho ko higit pa sa pagiging checker. Parang nagiging all-around na ako dito kung ano yung kailangan, yun ang pinapagawa nila sa akin. Pinapagawa ni Bossing, ni liaison officer, ni HR. Lunes ng umaga, dumating yung project manager namin. Lasing siya dahil sa magdamag na inuman kagabi. Bigla niya akong inatake habang busy ako sa aking trabaho. Hanggang sa natumba na ako sa inuupaan kong bangko dahil sa kanyang pag-atake. Bumangon kagad ako, sa pagbangon ko, sinabi niya, ano, papalag ka? Tahimik lang ako, hindi ako sumagot, tiningnan ko lang siya. Hinihintay ko lang na umatake ulit siya. Siyempre, self-defense lang yung gagawin ko. Hindi ako aatake sa kanya dahil matanda siya, nirespeto ko ang pagiging matanda niya. Ngunit hindi na siya umatake, umalis na lang siya. Pagkatapos nun, umuwi na ako sa amin. Inisip ko, tanggal na ako sa aking trabaho kaya hindi na ako nag-report sa aking trabaho. Pagkalipas ng isang linggo, tinawagan ako ng sekretary sa opisina bakit hindi na raw ako nagre-report. Pinaliwanag ko ang lahat pero sinabihan na ako na awal na daw ako. Kinabukasan, tumawag si Madam, asawa ni Bossing, pinapareport na ako sa office. Ang sabi ko, inawal na ako ng sekretary niya pero sabi niya siya na daw ang bahala. Pagdating ko sa office, pinaliwanag ko lahat ng nangyari, ngunit pinababalik nila ako sa Catanduanes. Ang sabi, wag daw ako mag-alala, kilala na daw nila yung ugali ng project manager dahil 30 years na sa company. Dala lang ng kalasingan yon kaya nangyari yon. Ipapatawag din nila yung project manager para mag-explain din ng mga nangyari. Kaya naman, bumalik na rin ako sa Catanduanes. Pagdating ko sa Catanduanes, tinanong ako ng project manager, sabi niya, "Oh, kumusta?" Sabi ko, "Ayos lang po. Pinapatawag ka po sa office." Sabi niya, "Bakit daw?" Sabi ko, "Di ko po alam. Basta pinapatawag ka." Tapos hindi na siya umimik. Lumipas sa mga araw, naging okay ng lahat. Nagkabati na kami ni project manager at hindi na kami nag-away. Dito na muna magtatapos ang aking kwento. Salamat sa pakikinig.